bahay kubo, which is very low cost lang po siya ng pagpapagawa. 15,000 pesos, you can build a house like this. Hello mga ka-adventure! Welcome po dito sa bahay ng aking friend. Na-invite po tayo para mag-visit sa kanilang mini farm at the same time para po makita natin kung paano magtuba ng puno ng nyog. Tara, samahan niyo po ulit ako! So ayan guys, ito po yung bahay kubo which is very low cost lang po siya ng pagpapagawa. Within 15,000 pesos, you can build a house like this. Na ito po yung traditional bahay ng mga ninuno natin noon, which is masarap siyang tirhan during summer or ganito kagaya ngayon na hindi siya maulan. So, ito po ay, ayan, meron siyang kwarto, tapos meron siyang tanggapan din, di ba? Very cute lang siya, pero maganda. Yung pinaka-playroom ng kanyang mga anak. Kasi pag nun daw sa may bahay talaga nila mismo, naguguluhan siya. Pero sa gabi, lalo na kapag brown out, dito rin sila nag-i-stay. Dito rin sila natutulog. So ayan, meron silang 1 bedroom at saka may tanggapan. Tapos ito mini kitchen. Ang ganda talaga. Parang gusto ko talaga rin may ganito para dito tayo magluluto-luto ng biryani natin, 'di ba? Tapos maglalaga-laga ng talbos ng kamote, okra, talong, sasaw-saw sa alamang. Ay, nako. Sarap na naman. So, tara. Samahan niyo ako mag-ikot sa kanilang mini farm dito sa paligid. So, ito po pala yung kanilang bahay talaga na yung kanilang residence. So, dito sa side na to, ayan, meron siyang mini garden. Ang gaganda ng kanyang mga orchids. Talagang plantita rin po talaga ang aking Frenny. Ito ay mga pinya. Tapos dito sa side na ito, meron siyang petsayan, 'di ba? So maybe pagbalik natin next time, pagbisita natin sa pagtutuba, malalaki na siguro to. May napansin rin ako doon ng mga ilang puno ng sitaw. Tsaka ito siguro ay lukban. Lukban ba yan or something? Paano ng citrus? Paritong puno ng nyog. At ito nga, meron silang puno ng sampalok. O di wow, meron na siyang bunga. Kahit baby pa siya, pwede nating i-try. Ito lang medyo maliit. Kaya lang may langgam. Nangasim ako tuloy. Kailangan ng asin. Pwede na rin. Sarap. Dito sa side na to guys, ito po pala yung kanilang may pandayan dyan. At dito meron din siyang mga alagang pabo. O, di ba? Hi! Kakain ka? Di ba? Share nila sa akin yung sampalok. Ayan. So, marami silang puno ng nyog. At nga nila na, sabi ko kanina na, danger sa mga bata, baka mahulog yung mga bunga, kaya pinapatuba niya na. So ayan, maganda ang kanyang surroundings. Maaliwalas. May mga manok. At may pato ako napansin doon. Ito siguro yung punla ng kanyang pechay. In this way, nakakapagpunla sila, tapos may transplant na doon sa kanilang mini garden. Diba guys, basta masipag ka lang, sa bukid, mabubuhay ka talaga sa kanya-kanyang paraan. Basta kailangan ng diskarte, tsaka sipag at tiyaga, may nilaga, o diba? This is not easy what Lolo is doing. So hello guys, ayan po, at si Mano nga ay umakyat na sa puno. At ayan, nasimulan na pala kanina yan ng pagpapaklang para madali siyang umakyat. Kaso nga lang, medyo malanggam daw kaya pinahupa muna. So ito pangalawang pag-akyat. Natalian na yung pinakapuso ng nyog kanina. So ngayon inaayos na lang. At dyan daw yung pinakababagsakan or magiging gripo ng puno para dyan lalabas ang magiging product niya na tuba. Tuba pala, it's a traditional drink. Hindi siya alcohol eh.
parang traditional drink, organic drink na nagiging parang alak. Parang alak siya pero hindi alcohol. May organic alak. May ganun ba? Yun. Parang yan yung nakasanayang alak ng mga matatanda nung unang panahon kasi nga yan yung easier way na magkaroon ng alak sa bukid or sa mga probinsya. So, yan ang tinatawag nating tuba dito sa lugar ng Mindoro. Pero in other parts of the Philippines, siguro tuba rin yata ang tawag dyan. Or kung sino man po yung nakakapanood sa iba pang panig ng Pilipinas, paki-comment na lang po sa ating comment section kung ano po ang tawag sa inyo ng tuba. Diba? So, ayan, medyo ano lang talaga, very careful lang talaga ang pagbaba. Hindi po talaga madali. Kasi ang ginawang paklang medyo agwat-agwat. So, ayan, one done. So, ayan po, andito tayo sa pangalawang puno ng ating gagawing tubaan. So, bali, ang puno pala, kapag natuba na siya or kinukuhanan ng tuba, it will not last longer anymore. Kasi itong mga puno na to, like, gusto na lang nila kasi itong ipaputol or ipatumba kasi nga maraming mga bata dito sa paligid. Natatakot sila na mabagsakan ng puno. So, ang plano sana is ipatumba or putulin na lang yung puno. Pero, may nagsuggest or napag-suggest din natin ng asawa niya, ng friend ko, na mas mabuting ipagpatuba na lang. Or para meron na siyang product na makukuha. At the same time, mawawala na rin yung puno. Diba? Parang double purpose. May iba pa palang mapapakinabangan sa puno kapag hindi man siya ituba, yung ubod na tinatawag. Ayan yung pinakapuso. Yung pinakapuso ng puno ng nyog, kung saan magmumula ang kanyang bunga, ay doon siya pinuputulan or tinatali siya para hindi bumuka. Tapos tatanggalin yung pinakadulo niya para maging gripo ng puno at doon lalabas ang magiging tuba. Ayan, si kuya, si tatay ay pinuputakti ng langgam. So, ayan, yung pagkatapos ng ganyang process, ready na po yan for tuba, pero hindi pa siya ngayon magkakaroon ng tagas, hindi pa siya ngayon tutulo. Mag-iintay pa tayo ng parang maturity din. Parang siguro 1 or 2 weeks bago siya magkaroon ng tuba. So siguro aabangan natin yon and for sure babalikan natin para syempre makatikim tayo ng tuba. I hope you enjoy watching, guys, and don't forget to follow me, like and share. Thank you!